Hello mga kapalalang! Welcome back to my channel again! So ayun na nga mga kapalalang, ito yung kadugtong ng mga videos in-upload ko lately. Ito yung mga ganap namin sa Manila. So ayun na nga, nakatulala yung partner ko dyan kasi iniisip niya na dapat ngayong araw na yan is aalis kami, pupunta kami ng Boogie Bounce. Pero pag gisingan namin, sobrang init na ng birthday boy namin. So habang nag-aalmusal kami dyan mga kapalalang, pinag-usapan namin kung anong dapat gawin namin, kung aalis ba kami or mag-i-stay na lang, maghahanda na lang. So napag-isipan namin dyan mga kapalalang, maghanda na lang kami konti. So kailangan namin lumabas mag-grocery. At dahil napag-desisyon na namin magluto na lang, syempre kailangan natin pagodin yung sarili natin. But thankful talaga ako mga kapalalang dahil tumutulong talaga yung hipag ko sa amin sa pagluluto. Yung partner ko lang naman hindi tumulong dyan eh. Hanggang cellphone lang naman talaga siya dyan. So ayun na mga kapalalang, hindi na ako napag-take ng video nung namalingki kami kasi sobrang init, and then kasama pa namin lahat ng mga bata. Bumili na rin kami ng cake. Well, nakatipid din naman kami mga kapalalang dahil nga hindi kami natuloy dun sa Boogie Bounce na mahal yung entrance, 600 per person. So mas okay na rin sa amin. Siguro in God dwells talaga siguro na hindi kami matuloy doon. Buti na lang talaga mga kapalalang, kahit masama yung pakiramdam ng birthday boy namin, ay masaya pa rin talaga siya. Maliksi pa rin talaga siya. Medyo mainit lang talaga siya mga kapalalang kasi nga siguro sa panahon. Gabi na ng mga oras na yun mga kapalalang, doon parang kami nag-blow ng candle kasi nga simula umaga hanggang maghapon ay nagluluto kami. Isa lang kasi yung lutuan ng hipag ko kaya medyo natagalan kami. May share ko lang mga kapalalang, no, kung hindi dahil sa pagtitipid ko, hindi talaga kami makakaagala at hindi namin mabibigay yung mga gusto ng mga anak namin. Alam niyo ba mga kapalalang, the reason kung bakit hindi ko binibigay yung sahod ng partner ko sa kanya, kung bakit ako yung humahawak ng sahod niya, syempre ako yung partner niya, alangan naman sakit bahay niya ibigay. Ganito kasi yung mga kapalalang. Dati, nung hindi ko pa pinapakalaman yung sahod niya, yung parehas pa kaming may trabaho, kahit gaano pa kalakas namin kumita sa trabaho namin. By the way mga kapalalang, yung trabaho pala namin dati is waitress ako and then waiter siya. So nagkakaroon kami ng extra income dahil sa tip. That time mga kapalalang, hindi ko siya pinapakailaman. As long as na mabayaran na yung mga bills, okay na kami. Tapos, bigla akong na-realize mga kapalalang na kahit gaano kalaki yung kinikita namin sa isang buwan, nagkakaroon pa rin kami ng mga utang. Isa lang yung anak, ginagatas namin nung mga time na yun. Alam nyo ba mga kapalalang kung bakit wala kaming ipon nung mga panahon malakas pa kami kumita? Dahil yun sa kanya-kanya kami, wala kaming unity. Kumbaga yung nasa mindset niya, pera ko to, so gagastusin ko to para sa sarili ko. Wala siyang ibang iniisip na paglalaan ko to, pagpunin ko to, kasi para to sa future ng family ko. Wala siyang ganun mga kapalalang. Kaya ngayon mga kapalalang natuto na ako. Kaya hindi ko na talaga siya pinapahawak ng sahod niya. Hindi ko na rin siya binibigyan ng pera. Kaya simula nung hinawakan ko yung sahod ng partner ko mga kapalalang, medyo okay na yung buhay namin. Kasi nababudget ko na siya ng maayos. Well, actually mga kapalalang, konti lang naman talaga yung sinasahod ng partner ko, pero na-appreciate ko yun dahil pinaghirapan niya yun. Tutusin talaga mga kapalalang, yung sinasahod ng partner ko, pang binata lang talaga yan. Pero dahil sa pagbabudget ko talaga, nagkasya talaga sa amin yan. Wala namang imposible mga kapalalang sa taong madiskarte. Siyempre, wag natin independe yung buhay natin sa partner natin, lalo't alam natin yung sahod niya ay ganyan lang. Maghanap tayo ng ibang way para makatulong tayo sa pang-araw-araw na gastusin. At dahil pinili ko ng ganitong buhay, kaya kailangan ko magsipag para sa mga anak ko. Hanggang dito na lang muna mga kapalalang. Thank you for watching. Bye-bye!